mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Hello! Magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon. Siyempre po, siyensya, teknolohiya, at iba. Kanyang lingkod, Terry Alba. At siyempre tayo muling magkakasama-sama. Yes, bagong lahat, batiin natin ang ating mga kasama, mga katropa dyan po sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Dyan po tayo napapakinggan sa AM Radio. Hello po, thank you so much po sa ating mga bossing at syempre po sa ating technical side na walang sawang nakaagapay po sa atin. Kaya po tayo napapakinggan dahil po sa ating mga technical side na mga sundalo, magigiting na mga kababaihan at kalalakihan. Hello po sa inyo. Thank you so much. Okay, ngayon pong araw na ito, tayo po ay nasa buwan ng bagyo. Mga kalamidad, pagbaha, kulog, kidlat, lahat na po talagang binubuho sa atin yung sama ng loob. Kaya po tayo mga kababayan natin, lalo po sa mga lugar ng binabaha, ay naku, kailangan po natin na maalam tayo sa nagiging ng ating panahon, kumukulog, kumikidlat. At syempre, pag nakarinig tayo ng kumukulog na dumadaguntong, yan na po. Tayo po kinakabahan na. Pero bago tayo tumungo dyan, batiin naman din natin ang ating bantay at kasangga ng OFW International. Syempre po, ang ating founder na si founding chairman, Albert Guanzon. Siya po yung ating kasama rito, host natin dito. Pero dahil siya po ay busy, siya po ay may ginagawang napaka-importanting bagay sa Mindanao. Ayan. At wish natin pagbalik niya may dala-dala siyang napakagandang swerte para po sa kanyang, sa ating pong mga OFW. Kasi pagtulong sa kapwa sa OFW, yan po ang nasa puso ng Bantay at Kasangga. Sabi nga, ito po yung aming buhay, ang tumulong sa mga nangangailangan sa abot po ng aming makakaya. Wag lang pong pera. Okay, ka muna bago tayo magsimula dun sa ating balita tungkol sa ating panahon. Warningan ko muna kayo kasi ingat po kayo sa mga scammer. Grabe, nadali ako ng scammer kasi po yung nagme-message sa akin ginamit po yung pangalan ng anak ko. Syempre, anak mo yung kausap mo, no? Sabi ng anak ko, ma, pati the way na pagsasalita niya, yung pag-PPM niya, yung tawag niya sa akin, ma, ganyan. Pwede mo ba akong pairamin ng pera? Kasi meron lang akong babayaran. Yung anak ko po nasa New Zealand yon. Meron daw siyang babayaran dito. Dahil meron daw siyang in-order na isang item na ayaw niya sabihin kasi surprise daw. Aba, sabi ko tapos na yung Mother's Day, ba't may surprise ka pa? Ganun talaga mamalaman mo na pagdating matutuwa ka. Ang pagkakamali ko, kung anak ko, nagtiwala agad ako. Nagpadala po ako sa GCash ng 5,850, so almost 6,000 na po yun. At saka nang pumasok ang sa isip ko na video call siya. Nung nagbi-video call po ako, hindi na po siya sumasagot. At nag-PM po, ma, hindi ako yan. Sabi ko, paktay ka dyan, naibigay ko yung pera. Ayan, sabi niya, ba't mo kasi binigay agad? Siyempre, anak yun yung nagsasabi, diba? Kaya ayan po, ingat kayo. Ang unang gagawin sa inyo, may message po kayo, sasabihin, gusto mo ba ng ayuda? Ano cellphone number mo? Isasama ko. Yan ay gamit naman po yung aking Facebook account na hinak. Gamit po, at meron nga po mga kaibigan ko na inuutangan. Sabi nga nung kagawad namin doon sa Masambong, si kagawad na Ricky Zulia, sabi sa brother ko, bro, si Tita Terry, nag-message sa akin, nangungutang. Kaya alam ko naman, di nangungutang yun. Kaya nagtaka ako, kaya tinatanong kita. Ayun pala, inumpisa nang gamitin yung aking Facebook at ang dami na pong message na inuutangan. Mabuti na lang po,
yung akin pong mga anak, pinagtulungan po nila yung na ano pa ulit yung aking Facebook. Kaya lang po, sobrang bagal ng internet, hindi po namin nahabol kasi yung password ko, bago lumabas sa internet, nauna na yung yung hacker, kaya hindi ko na nakuha. Ang nangyari tuloy, como may access pa din ako sa FB ko, siya rin may access, dalawa kami, pinalitan na ang mukha. Ay wala, pinalitan na lang po ng pangalan po nung hacker na, ang pangalan po niya is Gerald Alvarez. Tapos nalagyan po namin fake news. Kaya hindi na po siya pwede mag-message sa mga friends ko kasi yun po ang lalabas sa kanya. Although, nakikita kong ginagawa niya, minomonitor ko pa din siya. Kaya hindi ko pa siya nilalag out kasi gusto kong makita baka meron pa siyang niloloko. Yan po, babala po sa inyo, wag basta-basta makipag-usap sa mga stranger. Pag humingi ng pera, gamit ka mag-anak niyo, family niyo, makipag-video call kayo. Yun ang pinaka-the best, video call po. Oh. Okay, ang ating pong topic ngayon ay tungkol po dito sa naging seminar workshop po ng Pag-asa para sa media. Ito po yung DOST Pag-asa, ang ating pong mga patikang, mga meteorologists, mga bihasa po sila sa pag may dumarating na bagyo, alam po nila yung takbo, alam po nila yung kilometers per hour. Yun po yung mga pinag-aralan namin dyan. Napakalami ang talagang, kung hindi ka gaanong talaga nosebleed, pero marami po tayong makakasama sa media, sila po talaga yung mga weather forecaster ng kanilang mga station, radio and TV po. Kaya medyo na rin sila. Pero sa katulad namin, na hindi na kami nagbabalita tungkol sa bagyo, sabi lang namin may bagyo, may ganyan, pero hindi namin ma-explain kung nasaan. Kasi makikita nyo po sa mapa pag nag-YouTube ka, di ba mayroon mga square na umiikot-ikot na ganyan, umaandar yung hangin kung nasa na po yung bagyo. Yun po yung mga tinalakay dyan. So, pag pinanood nyo po itong ginawa ko pong movie, para po sa mga nagpapaliwanag, panuurin nyo pong mabuti yung paliwanag nila nasa screen at malaki po matututunan nyo kahit wala kayo. Kasi na-summarize ko na po yung mga video. So, na lang po, mga short na lang po, yung mga highlight po, yung mga importanteng informasyon. Katulad po yung mga kidlat, nagkakakidlat, ano ba sa Inglesan, ganyan po. At yun nga po, pinag-usapan din po ron, yung pagtatagalog po, paano tatagalogin yung ganyan. Kasi, komisyon sa wika Pilipino, Tagalogin na raw lahat. Pero medyo na-confuse, dahil nga po, paano po tatagalog, ano po sa Tagalog yung mga terms doon. Ano po sa Tagalog yung ano ba ito? Storm surge, yung mga gano'n. Ang hirap po, diba? Kaya may paliwanag din po dyan. So, panoorin po natin yung po mga naging kaganapan dito po sa workshop seminar po ng media, kasama po ang Pag-asa. At panoorin po dito. Take it away. Ang hina-highlight po natin dito, yung near the center, maximum sustained winds. Okay, so again po, nakita natin, no? Ito po, ano po yung tree? Anong kategorya po pag signal number nilang pwedeng itaas? Ano po yun? Nakalagay po ganyan na po. Ano po yung pag 3? Severe. Ayan po, nakalagay ko kasi. Severe tropical storm. Kapag po 4, typhoon. Kapag nakita niyo po na yung bagyo nagtaas na ng signal number 5, super typhoon na po siya. Okay? Sige. Okay. Ito naman po, pinapakita natin yung comparable po niya, pero ito naman siya i-discuss yung sa mga ibang mga bansa po natin, na karating mga bansa. Ano yung katumbas sa signal number 1, ang signal number 2, 3, and so on. Okay, ito importante rin po. Alam niyo po, na-realize ko to, nung minsan kinausap ako ng tatay ko, Happy Mother's Day sa mga tatay. Sabi ng tatay ko, anak, lumalaki ba yung bagyo? Sabi niya sa akin. Kasi pag inilan daw to, parang yung bagyo mula dito, lumalaki siya. Tapos naisip, nga no, pwede pala maging ganun yung maging ganun yung dating. Dahil lumalaki yung circle, pwede ang maging dating pala doon ay lumalaki yung bagyo. So eventually, para po ma-minimize po yung ganung perception, in addition sa mga ginagawa po natin IEC, tinanggal lang po natin yung circle at naging cone na po siya. Ito yung tinatawag na cone of confidence. Ibig sabihin, within this cone, maaaring makita yung sentro or mata ng typhoon, kung typhoon na siya, o sentro kapag severe tropical storm or lower. So, ibig sabihin, ito po yung bagyong Rai. Sino po si Rai? Kilala niyo po ba ito? Ayan, galing naman. Si Odette, no? Yan yung bagyong Odette.
Ibig sabihin po, bago siya nung naglabas po ng warning yung Pag-asa noong December 14, kung ako po ay taga Iloilo at yung kamag-anak ko taga Zamboanga, kailangan namin maghanda. Kasi pwede na yung sentro ng bagyong Odette or Rai at this point ay nandito sa Iloilo o nandito sa Zamboanga kasi nasa loob ako ng cone of confidence. So yun po ibig sabihin nito, hindi lumalaki yung bagyo. Pero habang tumatagal, lumalaki yung area kung saan makikita or posibleng tumama or tumaan yung sentro or mata ng bagyo. Affected area. Sige po. Ibig sabihin yung wala doon sa cone of confidence, hindi siya affected yung dadaan na yun. Not necessarily, sir. Kasi ang next natin titingnan, ito naman, sir. Kasi kahit ay, ayan, sir. Ito kasi yung maximum wind. Ito po, sentro pa lang yung pinag-uusapan po natin. No? Hindi pa kasama yung kanyang, di po in-explain ko, meron tayong outer rain bands, meron po tayong laki ng bagyo. So kung pwede po, kahit na nasa Iloilo ko, yung sentro lang ang pang maaaring tumaan. Pero kung malawak po yung bagyo, kahit taga Bicol ako, pwede rin ako maapektuhan. So may factor din. Doon po papasok yung tropical cyclone wind signal. Kasi doon sa tropical cyclone wind signal, napapactor din na po yung size ng bagyo din. Thank you for that question. So ganun po siya. Hindi ko po hindi lumalaki yung bagyo, pero lumalaki yung area kung saan pwedeng tumama yung mata o sentro ng bagyo. So, importante po yun. So, maapektuhan. Yeah, opo. Pero po again, pwede pa rin maapektuhan yung ibang bahagi. Kaya nga po tayo pupunta sa tropical cyclone wind signal system natin. Okay, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito po yung bagyong Yolanda. Ito po ay ulan, no? So, pag mas pula, mas maulan siya. So, makikita po natin, yung bagyong Yolanda, halos walang masyadong ulan na dinala. Pero, of course, hangin yung kanyang maraming na-affected dahil sa hangin. Pero itong bagyong Odette, makikita po natin halos consistent po yung dami ng ulan na dinaanan niya. So ito po, dito pumapasok yung tanong ng mga host natin, mas maulan ba siya or mas mahangin? Again, depende po yan kung gaano na ka-develop yung tropical cyclone. Plus, importante din po ito, depende din kung ano yung iba pang weather system na discuss ni Ma'am Sharon kanina na nakikipag-interact sa bagyo. Isa po sa pinaka-challenging kapag nag-interact na yung southwest monsoon, which is habagat, at saka yung bagyo. Kasi although may mga papers na po tayo na pag dumaan dito yung bagyo sa may between Taiwan and Philippines, normally kung may mga instances po, di ba, nandito yung bagyo, malakas siya, pero muna nandito sa Metro Manila. No? At minsan ginagamit natin term, pinalalakas o inahatak yung habagat. So, mga ganun po. So, importante yung dynamics. Sa ibang bansa, kagaya sa Japan, ang problema naman nila, yung front at bagyo, yung dynamics ng frontal system at saka tropical cyclone. Doon sila yung focus ng research naman nila ngayon. Ito naman po yung iba't ibang mga forecast areas po natin. Of course, mas familiar po tayo sa ang hina-highlight po natin dito, yung near the center, maximum sustained winds. Okay, so again po, nakita natin, no? Ito po, ano po yung 3? Anong kategorya po pag signal number nilang pwede itaas? Ano po yun? Nakakalik po ganyan na po. Ano po yung pag 3? Severe. Ayan po, nakalagay ko kasi. Experience of severe tropical storm. Kapag po 4, typhoon. Kapag nakita niyo po na yung bagyo, nagtaas na ng signal number 5, super typhoon na po siya. Okay? Sige. Okay. Ito naman po, pinapakita natin yung comparable po niya, pero ito naman siya i-discuss yung sa mga ibang mga bansa po natin, na karating mga bansa. Ano yung katumbas sa signal number 1, ang signal number 2, 3, and so on. Okay, ito importante rin po. Alam niyo po, na-realize ko to, nung minsan kinausap ako ng tatay ko, Happy Mother's Day sa mga tatay. Sabi ng tatay ko, anak, lumalaki ba yung bagyo? Sabi niya sa akin. Kasi pag tinignan daw to, parang yung bagyo mula dito, lumalaki siya. Tapos naisip, nga no, pwede pala maging ganun yung maging ganun yung dating. Dahil lumalaki yung circle, pwede ang maging dating pala doon ay lumalaki yung bagyo. So eventually, para po ma-minimize po yung ganung perception, in addition sa mga ginagawa po natin IEC, tinanggal lang po natin yung circle at naging cone na po siya. Ito yung tinatawag na cone of confidence. Ibig sabihin, within this cone, maaaring makita yung sentro or mata ng typhoon, kung typhoon na siya, o sentro kapag severe tropical storm or lower.
So, ibig sabihin, ito po yung bagyong Rai. Sino po si Rai? Kilala niyo po ba ito? Ayan, galing naman. Si Odette, no? Yan yung bagyong Odette. Ibig sabihin po, bago siya nung naglabas po ng warning yung Pag-asa noong December 14, kung ako po ay taga Iloilo, at yung kamag-anak ko taga Zamboanga, kailangan namin maghanda. Kasi pwede na yung sentro ng bagyong Odette or Rai at this point ay nandito sa Iloilo o nandito sa Zamboanga kasi nasa loob ako ng cone of confidence. So yun po ibig sabihin nito, hindi lumalaki yung bagyo. Pero habang tumatagal, lumalaki yung area kung saan makikita or posibleng tumama or tumaan yung sentro or mata ng bagyo. Affected area. Sige po. Ibig sabihin yung wala doon sa cone of confidence, hindi siya affected nung dadaan na yun. Not necessarily, sir. Kasi ang next natin titingnan, ito naman, sir. Kasi kahit ay, ayan, sir. Ito kasi yung maximum wind. Ito po, sentro pa lang yung pinag-uusapan po natin. No? Hindi pa kasama yung kanyang, di ko po in-explain ko, meron tayong outer rain bands, meron po tayong laki ng bagyo. So kung pwede po, kahit na nasa Iloilo ko, yung sentro lang ang pang maaaring tumaan. Pero kung malawak po yung bagyo, kahit taga Bicol ako, pwede rin ako maapektuhan. So may factor din. Doon po papasok yung tropical cyclone wind signal. Kasi doon sa tropical cyclone wind signal, napapactor din na po yung size ng bagyo din. Thank you for that question. So ganun po siya. Hindi ko po hindi lumalaki yung bagyo, pero lumalaki yung area kung saan pwedeng tumama yung mata o sentro ng bagyo. So, importante po yun. So, maapektuhan. Yeah, opo. Pero po again, pwede pa rin maapektuhan yung ibang bahagi. Kaya nga po tayo pupunta sa tropical cyclone wind signal system natin. Okay, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito po yung bagyong Yolanda. Ito po yung ulan, no? So, pag mas pula, mas maulan siya. So, makikita po natin, yung bagyong Yolanda, halos walang masyadong ulan na dinala. Pero, of course, hangin yung kanyang maraming na-affected dahil sa hangin. Pero itong bagyong Odette, makikita po natin, halos consistent po yung dami ng ulan na dinaanan niya. So ito po, dito pumapasok yung tanong ng mga host natin, mas maulan ba siya or mas mahangin? Again, depende po yan kung gaano na ka-develop yung tropical cyclone. Plus, importante din po ito, depende din kung ano yung iba pang weather system na discuss ni Ma'am Sharon kanina na nakikipag-interact sa bagyo. Isa po sa pinaka-challenging kapag nag-interact na yung southwest monsoon, which is habagat, at saka yung bagyo. Kasi although may mga papers na po tayo na pag dumaan dito yung bagyo, so may between Taiwan and Philippines, normally may mga instances po, di ba? Nandito yung bagyo, malakas siya, pero wala nandito sa Metro Manila. No? At minsan ginagamit natin term, pinalalakas o inahatak ng habagat. So mga ganun po. So importante yung dynamics. Sa ibang bansa, kagaya sa Japan, ang problema naman nila, yung front at bagyo, yung dynamics ng frontal system at saka tropical cyclone. Doon sila, yun yung focus ng research naman nila ngayon. Ito naman po yung iba't ibang mga forecast areas po natin. Of course, mas familiar po tayo sa ang hinahighlight po natin dito, yung near the center, maximum sustained winds. Okay, so again po, nakita natin, no? Ito po, ano po yung tree? Anong kategorya po pag signal number nilang pwedeng itaas? Ano po yun? Nakalagay ko ganyan na po. Ano po yung pag 3? Severe. Ayan po, nakalagay ko kasi. Experience of severe tropical storm. Kapag po 4, typhoon. Kapag nakita niyo po na yung bagyo nagtaas na ng signal number 5, super typhoon na po siya. Okay? Sige. Okay. Ito naman po, pinapakita natin yung comparable po niya, pero dito naman siya i-discuss yung sa mga ibang mga bansa po natin, na karating mga bansa, ano yung katumbas sa signal number 1, signal number 2, 3, and so on. Okay, ito importante din po. Alam niyo po, na-realize ko to, nung minsan kinausap ako ng tatay ko, Happy Mother's Day sa mga tatay. Sabi ng tatay ko, anak, lumalaki ba yung bagyo? Sabi niya sa akin. Kasi pag tinilang daw to, parang yung bagyo mula dito, lumalaki siya. Tapos naisip, nga no, pwede pala maging ganun yung maging ganun yung dating. Dahil lumalaki yung circle, pwede ang maging dating pala doon ay lumalaki yung bagyo. So eventually, para po ma-minimize po yung ganung perception, in addition sa mga ginagawa po natin IEC, tinanggalan po natin yung circle at naging cone na po siya. Ito yung tinatawag ng cone of confidence. Ibig sabihin, within this cone,
maaring makita yung sentro or mata ng typhoon, kung typhoon na siya, o sentro kapag severe tropical storm or lower. So, ibig sabihin, ito po yung bagyong Rai. Sino po si Rai? Kilala niyo po ba ito? Ayan, galing naman. Si Odette, no? Yan yung bagyong Odette. Ibig sabihin po, bago siya nung naglabas po ng warning yung Pag-asa noong December 14, kung ako po ay taga Iloilo at yung kamag-anak ko taga Zamboanga, kailangan namin maghanda. Kasi pwede na yung sentro ng bagyong Odette or Rai at this point ay nandito sa Iloilo o nandito sa Zamboanga kasi nasa loob ako ng cone of confidence. So yun po ibig sabihin nito, hindi lumalaki yung bagyo. Pero habang tumatagal, lumalaki yung area kung saan makikita or posibleng tumama or tumaan yung sentro or mata ng bagyo. Affected area. Sige po. Ibig sabihin yung wala doon sa zone of confidence, hindi siya affected nung dadaan na yun. Not necessarily, sir. Kasi ang next natin titingnan, ito naman, sir. Kasi kahit ay, ayan, sir. Ito kasi yung maximum wind. Ito po, sentro pa lang yung pinag-uusapan po natin. No? Hindi pa kasama yung kanyang, di ko po in-explain ko, meron tayong outer rain bands, meron po tayong laki ng bagyo. So kung pwede po, kahit na nasa Iloilo ko, yung sentro lang ang maaaring dumaan. Pero kung malawak po yung bagyo, kahit taga Bicol ako, pwede rin ako maapektuhan. So may factor din. Doon po papasok yung tropical cyclone wind signal. Kasi doon sa tropical cyclone wind signal, napapactor din na po yung size ng bagyo din. Thank you for that question. So, ganun po siya. Hindi ko po hindi lumalaki yung bagyo, pero lumalaki yung area kung saan pwedeng tumama yung mata o sentro ng bagyo. So, importante po yun. Yeah, opo. Pero po again, pwede pa rin mapekto yung ibang bahagi, kaya nga po doon tayo pupunta sa tropical cyclone wind signal system natin. Okay, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito po yung bagyong Yolanda. Ito po ay ulan, no? So, pag mas pula, mas maulan siya. So, makikita po natin, yung bagyong Yolanda, halos walang masyadong ulan na dinala. Pero, of course, hangin yung kanyang maraming, na-affected dahil sa hangin. Pero itong bagyong Odette, makikita po natin, halos consistent po yung dami ng ulan na dinaanan niya. So, ito po, dito pumapasok yung tanong ng mga host natin. Mas maulan ba siya or mas mahangin? Again, depende po yan kung gaano na develop yung tropical cyclone. Plus, importante din po ito, depende din kung ano yung iba pang weather system na diniscuss ni Ma'am Sharon kanina na nakikipag-interact sa bagyo. Isa po sa pinaka-challenging kapag nag-interact na yung southwest monsoon, which is habagat, at saka yung bagyo. Kasi although may mga papers na po tayo na pag dumaan dito yung bagyo sa may between Taiwan and Philippines, normally kung may mga instances po, di ba, nandito yung bagyo, malakas siya, pero muna nandito sa Metro Manila. No? At minsan ginagamit natin term, pinalalakas o inahatak yung habagat. So, mga ganun po. So, importante yung dynamics. Sa ibang bansa, kagaya sa Japan, ang problema naman nila, yung front at bagyo. Yung dynamics ng frontal system at saka tropical cyclone. Doon sila, yun yung focus ng research naman nila ngayon. Ito naman po yung iba't ibang mga forecast areas po natin. Of course, mas familiar po tayo sa ang hina-highlight po natin dito, yung near the center, maximum sustained winds. Okay, so again po, nakita natin, no? Ito po, ano po yung 3? Anong kategorya po pag signal number nilang pwedeng itaas? Ano po yun? Ano po ganyan na po? Ano po yung pag 3? Severe. Ayan po, nakalagay ko kasi. Tropical storm. Kapag po 4, typhoon. Kapag nakita niyo po na yung bagyo, nagtaas na ng signal number 5, super typhoon na po siya. Okay? Okay. Ito naman po, pinapakita natin yung comparable po niya, pero ito naman siya i-discuss yung sa mga ibang mga bansa po natin, na karating mga bansa. Ano yung katumbas sa signal number 1, ang signal number 2, 3, and so on. Okay, ito importante din po. Alam niyo po, na-realize ko to, nung minsan kinausap ako ng tatay ko, Happy Mother's Day sa mga tatay. Sabi ng tatay ko, anak, lumalaki ba yung bagyo? Sabi niya sa akin. Kasi pag tinignan daw to, parang yung bagyo mula dito, lumalaki siya. Tapos naisip, nga no, pwede pala maging ganun yung maging ganun yung dating. Dahil lumalaki yung circle, pwede ang maging dating pala doon ay lumalaki yung bagyo. So eventually, para po ma-minimize ko yung ganung perception,
in addition sa mga ginagawa po natin IEC, tinanggal lang po natin yung circle at naging cone na po siya. Ito yung tinatawag na cone of confidence. Ibig sabihin, within this cone, maaaring makita yung sentro or mata ng typhoon, kung typhoon na siya, o sentro kapag severe tropical storm or lower. So, ibig sabihin, ito po yung bagyong Rai. Sino po si Rai? Kilala niyo po ba ito? Ayan, galing naman. Si Odette, no? Yan yung bagyong Odette. Ibig sabihin po, bago siya nung naglabas po ng warning yung Pag-asa noong December 14, kung ako po ay taga Iloilo at yung kamag-anak ko taga Zamboanga, kailangan namin maghanda. Kasi pwede na yung sentro ng bagyong Odette or Rai at this point ay nandito sa Iloilo o nandito sa Zamboanga kasi nasa loob ako ng cone of confidence. So yun po ibig sabihin nito, hindi lumalaki yung bagyo. Pero habang tumatagal, lumalaki yung area kung saan makikita or posibleng tumama or tumaan yung sentro or mata ng bagyo. Affected area. Sige po. Ibig sabihin yung wala doon sa cone of confidence, hindi siya affected nung dadaan na yun. Not necessarily, sir. Kasi ang next natin titingnan, ito naman, sir. Kasi kahit ay, ayan, sir. Ito kasi yung maximum speed. Ito po, sentro pa lang yung pinag-uusapan po natin. No? Hindi pa kasama yung kanyang, di ba po, in-explain ko, meron tayong outer rain bands, meron po tayong laki ng bagyo. So kung pwede po, kahit na nasa Iloilo ko, yung sentro lang ang pang maaaring tumaan. Pero kung malawak po yung bagyo, kahit taga Bicol ako, pwede rin ako maapektuhan. So may factor din. Doon po papasok yung tropical cyclone wind signal. Kasi doon sa tropical cyclone wind signal, napapactor din na po yung size ng bagyo din. Thank you for that question. So ganun po siya. Hindi ko po hindi lumalaki yung bagyo, pero lumalaki yung area kung saan pwedeng tumama yung mata o sentro ng bagyo. So importante po yun. So maapektuhan. Yeah, opo. Pero po again, pwede pa rin maapektuhan yung ibang bahagi, kaya nga po doon tayo pupunta sa tropical cyclone wind signal system natin. Okay, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito po yung bagyong Yolanda. Ito po ay ulan, no? So, pag mas pula, mas maulan siya. So, makikita po natin, yung bagyong Yolanda, halos walang masyadong ulan na dinala. Pero, of course, hangin yung kanyang maraming, na-affected dahil sa hangin. Pero itong bagyong Odette, makikita po natin, halos consistent po yung dami ng ulan na dinaanan niya. So, ito po, dito pumapasok yung tanong ng mga host natin. Mas maulan ba siya or mas mahangin? Again, depende po yan kung gaano na ka-develop yung tropical cyclone. Plus, importante din po ito, depende din kung ano yung iba pang weather system na diniscuss ni Ma'am Sharon kanina na nakikipag-interact sa bagyo. Isa po sa pinaka-challenging kapag nag-interact na yung southwest monsoon, which is habagat, at saka yung bagyo. Kasi although may mga papers na po tayo na pag dumaan dito yung bagyo, so may between Taiwan and Philippines, normally, kung may mga instances po, di ba, nandito yung bagyo, malakas siya, pero muna nandito sa Metro Manila. No? At minsan ginagamit natin term, pinalalakas o inahatak ng habagat. So, mga ganun po. So, importante yung dynamics. Sa ibang bansa, kagaya sa Japan, ang problema naman nila, yung front at bagyo, yung dynamics ng frontal system at saka tropical cyclone. Doon sila, yun yung focus ng research naman nila ngayon. Ito naman po yung iba't ibang mga forecast areas po natin. Of course, mas familiar po tayo sa Philippine area. Maraming salamat po. Thank you. Ito po ay sa kasagsagan ng sa buwan po ng Marso, Abril at Mayo. Ayan. Sorry po sa sunod na dinala sa clinic at 37 estudyante sa isang high school sa Santa Barbara, Pangasinan noong nakaraang linggo. Nakaranas sila ng pagsusuka, pagkahilo, paghihina at nose bleeding. Alam sa schoolers, sintomas ito ng heat exhaustion. So, ayun po, isa pa po. Ano natin? Ayun naman sa picture. So, mostly po talaga yung vulnerable sector natin ang may mga guro. Nauman siyang ma-heat stroke dahil sa tindi ng init sa paakla. Buti na lang ay niya at nakasilong siya sa puno. Sobrang init po. Naramdaman ko po sa mga tumbato ko. Paakyat po dito sa kalahati ng ulo ko. Doon po ay namagkana po sa sakit. Narinig na, kayo po kasi nasa video, so ito po yung mga na-cover nyo na mga news, tungkol po dito sa ating heat index. So, ano nga po ba ang heat index? Okay? Ayan. So, ang heat index po, ito po yung tinatawag natin na the
damang init. So, hindi po sapat na i-measure lang natin ang temperature dahil yung air temperature sabi natin 35 degrees. So, yun lang, hindi po. Meron pa po tayong added factor dito. Ito po ay combined with relative humidity o yung alinsangan. So, yun po yung pwede natin sabihin real feel. So, sa mga ibang apps po na nakalagay. Apparent temperature, init factor, or sa amin po, mas gusto natin sabihin damang init kasi yun po yung nararamdaman ng ating katawan. Okay, so sino po yung mga at-risk? Siyempre, alam po natin, itong ating mga vulnerable sector, mga bata, lalo na yung mga nasa paaralan na hindi naman air condition yung kanilang mga kwarto at yung ating pong mga elderly, yung ating mga outside workers, hindi lang sa construction, magiging sa mga delivery. Tapos, kayo po, na mga media na nagko-cover sa labas, na talagang ito, kayo yung first hand na nakakadamate. Kaya, binabalidate ko sa amin, ilan ba yung meetings ng Pag-asa dito ba? Ganyan po. At yung siyempre, ang ating mga PWD. Okay, so, ayan po, sa Pag-asa po, establish po kami ng heat index category kung saan ito po ay base naman po ito sa NOAA. So kapag 27 to 32 degrees, caution na po ito. Ito po ay kulay yellow sa mapang makikita nyo sa aming website. So, ito na po yung makakaranas ng pagpapagod at maaari naman din, lalo na po yung mga nasa labas. Ito po ay pinag-usapan natin yung mga nasa labas ng bahay. Kaya po, hanggat maaari, dapat kung may iwasan, nasa loob lang po tayo ng mga sheltered na lugar. Tapos 33 to 41, extreme caution. So, ayan na po yung kulay niya. Yellow-orange. So, ito po pwede nang mamulika, tapos mas matindi na yung pagpapagod. And ito rin po yung kapag nag-41 degrees, ay ito na po yung suspension, automatic suspension po sa DepEd. Hindi man po suspension, kundi nagkakaroon po ng alternative modes of learning. So, meron pong online, or meron nila pong binibigay ng mga assignments yung mga teacher para po mas maiwasan na dumagsa yung mga estudyante sa paaralan kung saan mas malalaman po nila yung mainit na kapaligiran sa kanilang katawan. Okay po. 42 to 51, ito po orange danger na po ito. So, mas matindi na po yung mararanas na isang tao na sobrang na-expose. Maaari na rin pong magkaroon ng heat stroke, lalo na po yung may mga condition na sila. Halimbawa, may mga high blood na talaga, o kaya may iba pa pong condition sa kanilang katawan na mas ma-aggravate po or mas lalala kung sila po ay nasa labas ng kanilang tahanan. And extreme danger po, ito na po yung possible po talaga na magkakaroon po ng heat stroke at maaari mag-lead po ito death. Okay, so ito naman po ay nakikita din natin sa mga flyers na binibigay po ng Department of Health. So, pinapakita lang po natin dito kung ano po ba yung mga maaari maging dahilan kung bakit po tayo makakaranas ng mga heat-related illnesses. So, yun nga po yung prolonged exposure sa labas, tapos yung mga nakakapagod na activities na dapat, kanyari, nag-jogging ka, alas 12 ng tanghali, so hindi naman po dapat yung gano'n. Tapos yung mga matatanda at yung mas bata pa, tapos yun, weak na talaga yung kanyang immune system. And yun, pag sobrang mataas yung immunity, kasi po pag sobrang maalinsangan, yung pawis natin hindi ganun lumalabas. So parang mas na-feel natin yun na ang init. Makakatulong na Anyway, ang topic ko ngayon is blood forecasting and early warning. Kasama na din yung dams, hindi ko nabago yung dam, river basin, and then sasakitan natin yung storm surge. Kasi product yun ng impact-based forecasting, which is ongoing pa rin yung project na isa. Next slide. Marami rin tayo. Una na dyan is yung flood forecasting and warning system. Okay? Meron pang mga ibang aspekto ng non-structural, which is yung evaluation and planning, zoning. Kailangan kasi yun iiwas mo yung mga tao na mag-build ng kabahayan doon sa flood-prone areas para hindi na tayo mahirapan pang mag-rescue sa kanila during flood season. Marami rin tayo.
Una na dyan is yung flood forecasting and warning system. Okay? Meron pang mga ibang aspecto ng non-structural, which is yung evaluation and planning, zoning. Kailangan kasi yun iiwas mo yung mga tao na mag-build ng kabahayan doon sa flood prone areas para hindi na tayo mahirapan pang mag-rescue sa kanila during floods. Media seminar workshop na ito, alam po namin na busy din kayo at we truly appreciate po yung inyong time, yung effort na pagpunta rito, yung attention at yung active participation. Maraming salamat. Tinignan ko po kanina, may mga discussions kanina regarding sa weather systems na nakaka-apekto sa ating bansa, mga tropical cyclone at clear warning systems, rainfall advisories, typhoon tracking exercises. Nagkaroon din po kanina ng walkthrough sa ating panahon alert system. At may mga natutunan din po tayo dito sa flood, dam at storm surge warnings. So, nagkaroon din po ng mga discussions kanina regarding climate services ng Pag-asa, updates sa El Nino, La Nina, heat index, farm weather forecast, tropical cyclone threat potential. So marami pong natutunan ng mga participants. So we hope po na itong workshop na ito ay mas nakatulong po sa atin para mas lalo nating maintindihan yung mga forecast at warnings and services na pinoprovide ng Pag-asa sa publiko. So, as our media partners, napaka-importante po nung roles na ginagawa ninyo. Yung maiparating sa publiko, yung tamang impormasyon sa tamang oras. So, let us continue working together for a safer and more prepared nation. Thank you once again and we look forward for our continued collaboration. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo lahat. For flood and for other climatological services. So ngayon po, let's move to flood forecasting and warning services for river and dams and storm surge warning systems to be presented by our colleague from the Hydromet Division, weather specialist, Mr. Richard C. Orendahi. Hello, good afternoon. Afternoon, sir. Ano sa ako matulog ka na? Audio
Okay, back to you guys. Ayan po, nakita nyo mga expert ng DOST Pag-asa. At syempre, ang pinaka-bossing natin doon, si Sir Manny. Eto, yan po. Okay, at syempre yun po, yun, dami pong natutunan, di po ba? Narinig nyo yung mga paliwanag po nila, mga expert yan, sila po yung mga weather forecaster ng Pag-asa. Yung maririnig nyo po sila ting umaga sa mga radio station, lalo na po kung may bagyo, lagi po silang may press con para po maipaliwanag po kung ano ang sitwasyon ng bagyo sa ating bansa. Yan po yun. At ganun din po yung yung meron pong tinatawag ng mga heat stroke din, pag tag-init din, yan po na monitor din po nila yan, no? Ito po yung naging namin, ayan, ito po yung binigay sa amin, ayan, para may guideline kami. Sa mukha ko na lang, ayan, hindi makita. Hindi nyo makita, kasi pinapakita ko po ito po. Hindi pa rin, wala talaga niya.
Broadcaster's Manual po. Ito po yun. Ito po yung binigay sa amin para po maging guide po namin mga broadcaster. Itong information chart po ito ng mga mamaya tungkol sa mga sakuna at kalamidad. Ang mga nilalaman po nito ay napakarami tungkol po sa bagyo, yung storm surge, yung sasabi nga ano ba sa Tagalog, yung thunderstorm. Alam po natin to, kidlat o kulog, gale warning, yan po yung mga terms na ginagamit, no? Tapos po baha, yung El Nino, Southern Oscillation, landslide, at mga pagtaas ng antas ng dagat, sea level rise, pagbawas ng lupa sa baybayin, coastal erosion, pati sunog at lindol, ano? Sakop din po nitong broadcaster's manual na ito. Kasama na rin po yung tsunami, pagputok ng bulkan, at marami pa pong iba. So, meron na tayong papaliwanag sa ating mga kabayan, ano? Kasi dito po sa amin, kami po ay malapit sa ilog. Ito po yung ilog ng Tulyangan River po. Yan po yan. Ang mga mali pong pag-akala ng ating mga kababayan, pag umaapaw itong Tulyangan River, sinasabi po nila binuksan daw yung Angat Dam. Yan ang lagi sinasabi. Binuksan or bubuksan ang Angat Dam, kaya tayo po ay maghanda dahil aapaw ang ating ilog. Ito po yung Tulyahan. Sa mga Tulyahan na ito ay dire-diretso po ito, dumadaan dito sa Quezon City, marami pong sakop to eh. Yung pala, ang paliwanag dyan, ang Angat Dam po, pag binuksan, wala palang access sa Tulyangan River. Hindi po siya bumabagsak sa atin. Ito pong Angat Dam, diretso po ito sa Marikina River, Pasig. Yan po. Doon po ang punta niyan, hindi po sa atin. Ngayon, ito pong pag-apaw po sa atin, ito po ay dahilan ng La Mesa Dam. Ayan, kita nyo, ako nga din nagulat eh, sa nalaman ko na yun pala yun. Yung palang La Mesa Dam ay walang gate valve. It means walang close open. Tuloy-tuloy lang po yan, tuloy-tuloy, overflow. Kaya pag punong-puno na, dahil walang gate valve, walang pangsara, tuloy-tuloy pong aapaw at yan po ay babagsak dito sa atin sa Tulyahan River na siyang nagsisimula ng pag-apaw ng ilog na lumalabas po doon sa mga katabing tahan ng mga bahay, Riverside, West Riverside, yan po, Parkway Village, Masambong, dating hindi binabaha, ngayon po binabaha na po, Araneta, yan po binabaha din. Ewan ko ba po kung nangyayari sa ating mundo na halos lahat po ng mga hindi naman binabaha, ngayon ay binabaha. So yan po ang dahilan. Kaya pag sinasabing ang Angat Dam ay bubuksan, maganda kayo, hindi po tayo sakop niyan. Yan po ay papunta sa Marikina. Doon po siya. Ayan. Yan po yung mga mahalaga informasyon na na-share po sa atin ng DOST Pag-asa. Thank you po, Ma'am Lani. Siya po yung pinaka-head po sa media eh. At si Dr. Servando, napakasipag po. Thank you po. At lahat po na nandiyan, nakasama po natin si Sir Bernard, at saka si Ma'am Sharon, at marami pa pong iba. Yung mga nagsalita po na napanood nyo, sila po yung mga expert. Thank you so much po sa mga informasyon. Okay, at syempre po, ayan, at samantala na po tayo magpapaalam, ano? Mag-ingat-ingat po kayo. Mayroon na naman po mga nararamdamang mga bagyong darating. Meron mga ina-announce na mga darating na bagyo. Marami pa po yan. Sa ngayon po, may 2 minomonitor. Kaya ingatan po ang ating mga sarili, maganda po ng mga pang-ilaw in case of brownout, at maging alerto po kayo, lalo mga bata, huwag niyong palusungin pagka may baha. Marami na pong case ng mga nalunod na bata. Okay, thank you so much sa ating technical side. Thank you so much po sa followers and viewers, sa lahat po ng nakamonitor sa atin. Thank you po. Tuloy-tuloy niyo lang po ang pag-likes, share, and follow ng DWWD Armed Forces Radio para po sa mga live streaming, and of course, likes, follow, and share, subscribe naman po sa ating Buhay OFW Ngayon channel. Thank you so much, at tayo po ay magpapasalamat sa lahat. Thank you po sa Pag-asa, at po ay palakpakan para sa inyo.
At pansamantala na po tayo magpapaalam. Be happy, stress-free. Sayaw-sayaw, galaw-galaw, nang di pumanaw. Yan po si Terry Alba. Goodbye po sa atin. God bless po.